Morning po sa ating lahat. Ayan, pwede mo bang i-high five ang katabi mo? High five, bro, God bless. No? Congratulations, you are here. Welcome in God is Able Church. And maybe some of you didn't know me yet. I am the lead pastor of God is Able Montreal. And I am Pastor Jeff Manipud. Amen po ba? Magkakaedad lang tayo. Nakita ko yung mga kumpare ko dito eh. Parang baka matanda. Sino ba mukhang matanda? Ako magkakaalaman. Kung kilala niyo mga Voltes 5, yun yung mga kanalakihan namin. Mga slam dunk. Amen. Praise God. Hallelujah. So as we open our series for this month of June, our series is all about power of faithful obedience. Pag-uusapan natin ngayon, obedience. Ano? Sabi mo sa tabi mo, obedience. Kaya sabi mo ngayon sa tabi mo, huwag kang pasaway. Alam mo pasaway? Open your Bible. If you have a Bible, open your Bible please in Deuteronomy chapter 28, beginning verse 1 to 14. If you don't have a Bible, alam nyo, ang unang nagka-tablet sa Bible, si Moses. Kaya lang, si Moses binasag no? Pero pinalitan. Kaya noon pa man, uso na yung tablet. Kaya akala natin tayo yung nauna no? Pero si Moses talaga yung unang tablet. Kasi doon sinulat yung 10 Commandments. Pero huwag mong babasagin yung tablet mo. Okay ba yan? So let's read Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. In 3, 2, 1, everybody read. Teka lang. Teka lang, kulang sa breakfast. Alam ko natalo yung New York Knicks kagabi, yung mga fans ng New York Knicks kagabi. Pero wag natin dalhin dito. Okay ba yan? So basahin natin in Deuteronomy chapter 28 verse 1. In 3, 2, 1, read. All these blessings will come if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city, the fruit of your womb, the calves of your heads and the lamb of your flocks, your basket. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant they will come at you from one direction, but flee from you in 7. The Lord will send the blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, money to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Heavenly Father, we thank you, O Lord, as we read Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14. I pray, O Lord, that this word of you is spoken into our hearts and change us from glory to another glory. Help us, O Lord, to understand. Override all my preparations and let your voice be heard. Lord, right now, use me as your mouthpiece and tunay nga po na ikaw ang may taas. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Napagpala na po ba kayo sa pagkakabasa natin? O gusto nyo ng Tagalog? Ang ganda no? Especially yung last part, you are the head and not the tail. Lalo na yung pagdating sa lender, you are the lender and not the borrower. Amen. Sino may problema sa pera, taas ang kamay. Uunahin ka pagpalain ng Panginoon, kapatid. Amen. Lahat tayo. Tama ba? Pero controllable, manageable. Amen. Because for the glory of God. So,
Meron po akong tanong sa inyo. What is our best weapon? Ano yung strategy natin para pagpalain tayo? Ano yung strategy? Meron ka ba strategy para pagpalain? Especially pagdating dito sa Canada, what is your strategy to be blessed? When we say blessed, there's a lot of aspect, no? Some people, they're gonna categorize you blessed if you have financially stable. Kung meron ka mga 2 million sa bank account mo, you are stable. Kung nanalo ka ng 80 million, no? Sa British Columbia, grabe, would you imagine, you have at $80 million, your life will be changed. Pero ewan ko lang, kasi based on the statistics, lahat ng tumama sa loto, nasira ang buhay. Tanya ka pa ba? Basahin niyo po yun, May tumama sa loto, tiga United States, nakalimutan ko yung pangalan niya, Nung tumama siya sa loto, naghiwalay sila ng asawa niya. Okay? At the end of his life, naging homeless pa siya. Nagkaroon pa siya ng utang. Na-imagine nyo ba kung meron kayong 80 million ngayon, nandito ka pa kaya sa church? Ako, nag-iisip pa. May $80 million ka. Next week, nandito ka pa sa church? Or baka nagtutour around the world ka na. Ang sarap isipin Pero alam mo yan, ang laki din ng problema na may pera, hindi makatulog. Tama ba? Di ba si Kobe Bryant, ang yaman-yaman, nakabili na helicopter, bumagsak, namatay. Kung ikaw yung nakasakay doon, mabuti na lang, wala kang pambili ng helicopter. Ang kaya mo lang bilang bisikleta o kaya tricycle. Kasi kung baka may helicopter ka, baka bumagsak na din yung helicopter Tama ba? Yung maraming pera, alam nyo, hindi makatulog sa gabi. Pero ikaw sa church, nakakatulog ka. Grabe, Mga 1 hour lang naman ako dito, Ang daming mga problema. 'Di ba? Sa Pilipinas nga, 'di ba? Pag may malaki kang bahay, kailangan mo ng CCTV, may guard dog ka, pag aalis ka ng bahay, hindi ka makapagbakasyon dahil di mo maiwan yung bahay mo. Samantalang kung unlock lang ng bahay mo, yung pako lang na tinusok na gano'n, 'di ba? Ang sarap ng mo. 'Di ba? Yun yung pumoprotekta sa Pinoy for the longest run, Sino yung may bahay na yung kahoy lang, tapos may pako sa gitna, tapos ginaganon lang, Pero Pero hindi nakakapasok ang magnanakaw doon. Tama ba? Pero yung mga may CCTV, di ba, nakaakyat? Di ba? Meron kami yung sa may taas pa, di ba, may secret pa yun Para pag-aalis ka ng bahay, yung kahoy na gano'n, ilalak mo, di ba? Doon lang lakas na walang susi yung bahay nyo Actually, isang tadyak lang yung tanggal yun Ewan ko ba sa mga magnanakaw pero hindi pinapasok. Alam nyo ba, pinagpapala tayo ng Diyos base sa ating kakayahan. Ayun, kaya kung i-ready ka ng Panginoon, kung kaya mo humawak na $80 million, bukas na bukas din, within 24 hours, kayang gawin ng Panginoon yan. Nadinig niyo po ba ako? Within 24 hours, kayang baguhin ng Panginoon yung buhay mo. Amen? Yung unang nag-i-amen, yun yung pagpapalain ng Panginoon. Sino yung determinado na pagpalain? Yung determinado ka talaga. Di ba lahat tayo, gusto natin pagpalain Sino dito yung nagpe-pray ng business? Malapit na sa God is Able Church. Na we're gonna start up the business ministry. Sino gusto mag-member ng business ministry? These people will do the business for the glory of God. Na magiging tapat ka sa Panginoon. Amen. Wala pa dito nun. Maybe ngayon nyo lang natin ng kingdom ministry, but alam nyo, kaya tayo magpalain ng Panginoon. Ihanda mo lang yung puso mo. Kasi dapat, pag meron ka 80 million, dapat next week nandito ka pa rin. Baka naman nagkaroon ka ng 80 million, wala ka na. Nasaan na si Brother A? Nasaan na si Sister B? Nandun ngayon siya sa Italy. Nandun ngayon siya sa Leaning Tower of Pisa. Nakaganon siya ngayon doon. Diba? So in Romans chapter 11 verse 32, for God has bound everyone over to disobedience. Yan. For God has bound everyone. Wait lang, nalilito ako switch na switch. Switch na switch. Sino gusto mag-volunteer sa media talaga dito? Palakpakan niya natin sila. Nasobrahan ng puspos Pati lipat. For God has bound everyone over to disobedience so that He may have mercy on them all. Alam niyo ba, sabi dito sa Tagalog, lahat tayo nakadestined tayo na sumuway. At sino naglagay sa atin? For God has bound everyone na susuway. Bakit kaya? Bakit kaya tayo na nilikha na sumuway? The first couple, sino yung unang couple? Si Adam tsaka si Steve. Steve ba? Si Adam tsaka si Eve. Alam niyo yung dalawa na yon, may disobedience kagad. Sino yung nagpasaway?
Hirap no? Parle Francis no? Aba, no? Si Eve, di ba? Dadalawa pa lang ang tao, 50% pasaway na agad. Hallelujah. Parang ang hirap maging Diyos, nung time na yun. Sabi siguro, Lord, ano ba yan? Dadalawa pa lang kinreate ko, pasaway agad yung isa. Oh, guess what? Sino yung naging anak? Cain at Abel. Sino pasaway? Grabe. 2 of 2. Yung dalawa, sumunod yung dalawa, pasaway. Ngayon, generations to generations. Eto na tayo. 50% pala sa buhay ng tao, kaya nating magpasaway sa Lord. We are bound to disobey. Pero alam ng Diyos yun, nilalang pa rin yung tao. Even though He knows that we will disobey Him. Eto yun, the next verse says, the reason why is so that He may have mercy on them all. We need the mercy of God. We need the grace of God. Yung mercy ng Diyos, ang ibig sabihin ng mercy, dapat tayo yung ipapako, siya na lang. Dapat, nung pumunta ka dito sa Canada, lumangoy ka. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, na-invento yung aeroplano. Na-imagine nyo kung panahon ni Rizal, pupunta tayo ng Canada, ilang buwan tayo, sasakay ng barko, bago tayo makarating ng Canada. 3 months. Grabe, mag-a-abroad ka ng Canada, 3 months, ang bakasyon mo lang sa company, 2 weeks. Grabe, na-imagine nyo ba yan? Pero praise God kasi meron ng airplane ngayon. Amen. Nakarating tayo ng Canada, hindi tayo nagbarko. Meron ba pupunta dito sa Canada, nakabarko? Grabe, big time. Cruise. Cruise yun. So, eto pala yun. Kahit mga pasaway tayo, tignan mo yung katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Sabi mo. Parang ikaw ang topic ngayon. Kahit pasaway tayo, alam mo yan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam ng Lord yan na pasaway tayo. Tama ba? Alam ng Lord yan na sablayin tayo. Pero still, si Lord is merong plano. The plan of salvations. In Proverbs 12 verse 3, a man cannot be established through wickedness, but the righteous cannot be uprooted. Wickedness o yung kasamaan is not a good foundation. Hindi magandang foundation ng buhay yung kasamaan. Remember the story of Nebuchadnezzar? Kilala natin si Nebuchadnezzar? No? May picture kami dito nun Na-picture ni Brother Eric yun Si King Nebuchadnezzar, he lives in the grandeur of life. Siya yung hari na nagpagawa ng statue. At pag tumurotot na, tutut, kailangan luluhod tayo. Sasamba tayo kay Nebuchadnezzar. At yun yung panahon ni Daniel, ni Shadrach, ni Meshach, and ni Abednego. Alam natin to, di ba? Si Shadrach, si Meshach, Abednego, dahil nung nadinig nila yung trompeta, hindi sila nag-bow down. Anong ginawa sa kanila? Ginawa silang pandesal. Di ba? Niluto sila sa apoy. Alam niyo yan, di ba? Sino dito yung mga Christian? Sino dito nagbabasa ng Bible? Come on, liars go to hell. Di ba? Nagbabasa tayo ng Bible. Alam natin yan, yung 3 magkaibigan ni Daniel, pinadala sa apoy dahil hindi sila nag-bow down doon sa statue na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. At nung nandun sila sa apoy, meron doon na parang may isa pang tao. At niligtas sila. Hindi sila namatay doon. Si Daniel naman, pinakain sa leon, pero hindi kinain ng leon. Diba? Makikita natin dito, si King Nebuchadnezzar, nabuhay siya, grandeur ng buhay niya. But one day, destruction came upon him. In one day. Because of disobedience. Kasi dapat isa lang. Diba sa Bible ang sabi, you will worship me. No? There's no other God than before me. Etong si King Nebuchadnezzar, gusto niya, God din siya. No? Pero ito nagkaroon ng kapahamakan in one day. Si King Herod, same thing. Pero listen to me, if you want to start your life, wickedness is not a foundation. Maaaring sa Pilipinas, pinagyayabang yung, di ba, yung mga kwentuhan sa Pilipinas, di ba? Yung sabi gano'n pare ako, nung bata ako, sinunog namin yung school. Talaga pare, ayos yun di ba, natutuwa. Wala ka pare sa akin, ako sinunog ko yung principal namin. Di ba? Layan sa lolo ko. Di ba, yung lolo ko nagda-dumbbell, 75 pounds. Baka naman pare, nag-vitamins yung lolo mo. Yung mga ganong kwentuhan, it's not a good foundation. Walang magandang istorya sa disobedience. Amen po ba? Ang magandang istorya is nandun sa pagsunod. Ang blessing nandun sa pagsunod. Wala sa pasaway. Pag pasaway ka, subukan mo dito sa Canada yung pasaway. Huwag kang huminto pag red light. Malalaman mo yung bagsik, yung hagupit ng ticket.
$200? Di ba? Magkano yun? Di ba? Tapos pag ano ka pa, nakainom ka pa, yari, kaharap ka pa sa court. Walang magandang istorya. Kaya if you want to start your life right, obedience ang weapon natin sa Panginoon. Amen? Sino yung handang sumunod sa Panginoon? Obedience. Pag sinabi natin obedience, many of you, we didn't like it. Nobody like obedience. You know why? Because it requires us. It limit us. Pero yung mo, pag obedience, pag disobedience ka, walang limit. Lahat pwede mong gawin. Pero pag obedience ka, bawal yan, bawal ganito. Di ba? Ang dami mong pwedeng hindi gawin. Bawal man babae, bawal man lalaki. Nalito ka, pinagsabay mo na, ng babae ka na, ng lalaki ka na. Di ba? Maraming hindi pwedeng gawin. Amen? Pero, alam niyo po yun, when we start right sa Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon, palalakasin ka niya. Kaya sabi dito, a man cannot be established through wickedness, but the righteous cannot be uprooted. Yung righteous, yun yung mga Kristiyano na sumusunod sa Kanya, mahirap daw itong bunutin. Ibig sabihin, firm foundations. Ibig sabihin, matindi yung kapit sa Panginoon. Matindi yung kapit sa Lord. In Deuteronomy chapter 28, verse 1, what is the power of faithful obedience? Bakit kailangan ma-attract tayo sa obedience? Hindi attract, di ba, obedience, right? Are you attracted sa obedience ba? Na-attract ba kayo? Kasi yung obedience, it limit us. No? Hindi only. Hindi lahat pwede natin gawin sa obedience. But the Lord prepares you, you are limited. Sino gusto magkaroon ng sasakyan na limited? Gumawa ang Porsche, 2 lang. Ang meron lang, ikaw, tsaka yung may-ari. Gusto nyo ba yung ganon? Ayos yun, no? Di ba? Gumawa yung Honda ng mga pangkarera, no? 5 makina. Paano ka ginawa yun? 5 makina, grabe. Kada cambio mo, isang engine. 5 lang ang meron sa buong mundo. Alam niyo ba yun yung mga gusto ng mga milyonaryo, yung limited? At we are called to be limited. Distinct tayo, mga kapatid. Christians are distinct. Kakaiba ka. Alam mo kung bakit yan naging kakaiba? Kasi sabi ng Bible, you are ambassador of Christ. Kala mo, ordinary ka lang, but you are not. You are the children of God. You are the son of God. Naintindihan niyo po ba ako? Kaya mo. Marami kang gustong gawin sa buhay mo. Pero ang sinasabi ng Lord, kaya mo. Ang kailangan lang natin gawin is simulan. Sino ang magsimula ng love story sa Panginoon? Are you ready to have a love story? The greatest love story, wala sila Romeo and Juliet. Ang tunay na love story is nasa Bible. So sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. There is blessing in obedience. Sabi dito, I give you today, the Lord your God will set you high above. Okay, tuloy po natin. Kasi yung Deuteronomy chapter 28, ito yung huling libro na sinulat ni Moses. Di ba merong 5 books? Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Alam natin yan? So, pang-apat pala siyang book. Sila Moses, sabi mga 5. Sabi mo 5. Ayaw nyo na 5. Sige. Gusto nyo English, ha? Okay, 5. Sabi nyo nga 5. Ayaw sumagot ang Tagalog, eh. Gusto English pa. Gusto English. Hallelujah. Praise God. So, 5 major battle ang kinaharap nung panahon ni Moses. 5 major battle. Saan sila papunta, sila Moses? They were going to Promised Land. They are slave and bondages in Egypt. Now, di ba si Moses doon, kinuha sila doon sa Egypt, pakakawalan sila. And then dadalhin sila sa Promised Land. And the Lord used the 10 plagues. 10 salot. Alam natin yung 10 salot? Actually, 11 yun no? Pang 11 ka. Dagdagan no? Alam natin 10 salot. Tama ba? Yung ilog naging blood. Tapos dumami yung mga palaka. Tapos yung the last of that is the death of the firstborn. Alam natin yan. Then nirelease sila. And then nasa wilderness sila. Ang leader nila si Moses. Nung nasa wilderness sila, supposed to be ang biyahe lang dapat from Egypt to Canaan. Yun yung promised land, yung Canaan. 40 days lang. Diretso, straight, walang kaliwa, walang kanan. Pero may nangyari. Sabi mo nga sa katabi mo, may nangyari pare. May nangyari pare. Sabi mo, okay, may nangyari mare.
Eto ang nangyari. Hinabol sila ni Pharaoh, nahati ang dagat. Nung nakatawid na sila, sumara yung Red Sea, ubos yung army ni Pharaoh. At simula nun, hindi na nakarecover ang Egypt. Alam niyo po ba yun sa history? It's because itong Pharaoh na to, kinalaban ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. They can't recover anymore. So nakarating na sila ng promised land. Nandun si Moses. Umakyat si Moses sa bundok ng Sinai, sa bundok ng Sinai. Kinuha yung tablet, 10 Commandments. At pagbaba ni Moses, gumawa sila ng golden calf. Sumamba sila sa Diyos-Diyosan. And then after that, alam niyo, napakabait ng Panginoon. No? Sa wilderness, walang pagkain. Pero the Lord give them manna from heaven. Diba? Yung manna, ang tawag ng mga Pilipino doon is sky flakes. Kasi galing sa sky flakes, manna. Ano? At wala din silang tubig. Pero nung pinalo ni Moses yung bato, lumabas yung Mountain Dew. May skyflex sila, may Mountain Dew sila. Hindi yun. Tubig po yung doon, niragasa sila, di ba? Napakabait ng Diyos. At sa disyerto, alam niyo ba kung ilan silang lumabas doon sa Egypt? How many of you know the number? Give me some number. Okay, give you number. 2 million people. More or less. 2 million people. Si Moses ang leader. Si Moses na uutal-utal. Diba, alam natin yung story? Si Moses na uutal-utal, tinawag ng Diyos. Kaya yung katabi mo, kahit utal yan, gagamitin ng Diyos yan. Diba, parang ikaw yun. Diba, alam niyo ba si Moses, mahiyain yung karakter niya? Nung tinawag siya ng Diyos, bakit ako? Ito na lang si Aaron. Ito, magaling to. Magaling tong dictation, honor to. Wag ako. Pero alam niyo, the Lord used the ordinary people. Nandiyan ka pa ba? Dito na sa wilderness. Naka-ride ba kayo sa kwento? Nasaan na tayo? Nasa wilderness na tayo. Grabe, Lord. Bless us. Nasa wilderness na kami. 40 years. Nagpadala si Moses ng 12. Sabi mo, 12. Okay, 12 espiya sa Canaan. Okay? I-espayan nila yung Canaan for 40 days. 40 days, mag-i-spy. Papadala nila yung mga spy doon. Per tribe, magpapadala ng spy. After 40 days, bumalik yung mga espiya. Nung pagbalik ng espiya, nag-report sila. Sabi ng 10, ang lalaki ng mga tao doon. Ang lalaki ng mga nakatira, para lang tayong tipaklong. Grabe, ganun kaliit ang tingin ng mga Israelites sa kanila. Basically, the Israelites, they didn't engage yet in war. Hindi sila marunong sa war. Ang kaya nilang gawin, kasi mga sila di ba, slave sila? Ang ginagawa lang nila is gumawa ng mga tisa. Yun lang yung trabaho nila sa Egypt. Hindi nila marunong makipag-away. Ang babait, Hindi sila marunong ng digmaan. Nag-spy sila. Kaya ang liit ng nila, ng tingin nila sa sarili nila. Di ba sabi pa nga nila doon, sana bumalik na lang tayo doon sa Egypt. Yun yung mga complaint nila, bumalik na lang sana tayo doon sa Egypt. Pero may dalawang nag-report ng maganda. Si Joshua at si Caleb. Di ba nag-report sila? Sabi nilang ganon, ngayon na, sugudin na natin sila. Kayang-kaya natin sila. The Lord is with us. Pero nakinig nga is, sabi ng Panginoon, dahil yan yung nakita nyo, dahil puro mga negative thinker kayo, di ba? Kaya hindi maganda yung negative. Negative people na walang papupuntahan. Dapat laging positibo sa pag-iisip. Okay? So nag-report, sabi ng Lord, in every day na in-spend nyo doon sa promised land is 1 year na mag-i-stay kayo ng wilderness. Kaya yun yung istorya, kaya bakit 40 years sila, nandun sila, nagbanding sila sa wilderness. Nag-ikot-ikot lang sila doon. Kaya imagine nyo, at eto pa yung malupit. Si Moses na kanilang leader, hindi siya makakapasok ng promised land. Dahil naman doon sa bato na pinalo niya, kasi sabi ng Lord, speak into this rock. Si Moses sabi, titigas ng ulo niya, disobedience. Palo, labas yung tubig, pero disobey sa Lord. It only takes one disobedience. And this is the story now, Deuteronomy. Nakita niyo yung story? Yung si Lord nangako kay Moses na dadalhin sila sa promised land. Amen? Si Moses ang hirap maging leader, Biruin niyo yung leader, hindi nakapasok sa promised land. Sa tigas ng ulo ng mga nililid. Ngayon si Moses,
Sabi niya ganun. Siguro nagdadrama. Ano ba yan? Sa akin pinangako yun. Pero bakit ako hindi ako makakapasok sa promised land? Basahin niyo yung Bible niyo. No? Sabi ko na, makikita mo yung promised land. Kasi umakit sa mount si Moses pinakita, yan yung promised land. Makikita mo, pero hindi mo matitikman, hindi ka makakarating. Grabe naman. No? Nangako ang Lord, tapos si Moses di makakarating doon because of disobedience. Eto na ngayon yung book of Deuteronomy. Okay? Si Moses, matanda na kasi 120 years old No, 120 years old. Di ba ganun yung mga matatanda, mahilig magpayo? Nandiyan pa ba tayo? Magpayo. Dahil ang pupunta na lang sa promised land, mga young generation, hindi nakasama si Moses. Eto yung payo ni Moses sa mga pupunta doon sa promised land, the book of Deuteronomy. Eto na ngayon, ang title niya is obedience. Alam mo yun, yung mag-ano si Moses, yung sasabihin niya na, pagpunta nyo ng promised land, di ba, eto yung gagawin. Parang tayo nung abroad, pag pumunta ka ng Canada, magpakabait ka, yung pamilya mo, sinabi mo sa inyo yung bro, di ba, yung mga lolo, lola, mga in-laws, yung mga ganon. Pag pumunta kayo ng Canada, magpakabait kayo, wag kayo magpapasaway. Di ba, ganon sa airport, nag-iiyakan pa. Magpapabait, di ba, ganon yung mga sinasabi. Ganon din si Moses. Kasi mga bata to 20 years old, pupunta doon sa promised land. Sila Moses, mga 120 na mga 100, wala na, doon na sila mamamatay Yung 40 years na yun, hintayin mo nang mamatay lahat ng matanda. Nandiyan ka pa ba? 40 years old na. Tapos yung mga bata lang ang pupunta doon sa promised land. Kaya etong si Moses, sabi niya gano'n, eto yung gagawin nyo para pagpalain kayo. Okay po ba? Naintindihan po ba natin? Ang malupit nasa introduction pa lang tayo. Ang haba ng introduction ni Pastor. Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Mag-amen niya po yung mga inaantok. Wow, wala. Malapan niya natin sa Lord. Praise God. Okay, so eto na. Sabi ni Moses, pagpapalain ko kayo, Joshua, makinig ka, Caleb, kayo, dalawa kayo, tinuan nyo, kasi kayo na lang yung matanda. Sila na lang ang matanda dun Na-imagine nyo ba yung itsura ni Joshua at ni Caleb? Sila lang ang matanda. Sila lang ang senior citizen na papasok ng promised land. The rest is mga young blood. Kaya sabi ni Moses, Joshua, Caleb, makinig kang mabuti. Ito yung Deuteronomy chapter 28. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations. Si Moses, veterano na. Kilala niya na si Lord. For 120 years, nahati yung buhay ni Moses sa tatlo. First 40 years, he lived in Egypt as a prince. Prinsipe. Di ba, pinaanod siya sa pinapatay yung mga baby boy. Di ba? Si Moses, nilagay doon sa basket, pinaanod, nakuha ng anak ng Pharaoh. Lumaki si Moses doon sa Egypt. Pinag-aral sa University of Egypt. Alam niya yon, magaling siyang magpiano, magaling siyang magkabayo, magaling siyang makipag-ispadahan. Kasi ganun yung pag-build ng prinsipe. Parang ikaw, sa katabi mo, sabi mo, parang ikaw. Di ba? Ganun binibuild yung prinsipe sa Egypt. University of Egypt, kailangan meron kang bachelor's degree sa pangangabayo. Dapat yung sand, alam mo, dito, pwedeng mag-tent dito. Mag-aaral ka ng music, mag-harp ka, kakain ka ng mga ganito. Dapat alam mo to. Alam mo yung geography, dito nakatira yung Amalekites. Dito nakatira yung mga Canaanites. Dito nakatira yung mga Kuhatites, yung mga hindi nagtatites, dito nakatira. Diba? Dito nakatira yung mga alam dapat ni Moses yung for 40 years, he lived as a prince. The next part of Moses' life, 40 years, he is a wanted. Bakit naging wanted? He is the most wanted in Egypt that time. Kasi pinagtanggol niya yung isang Israelita. Nalaman niya na hindi pala siya royal blood. Na siya pala is anak ng isang slave Israelite. At Hebrew pala siya. Alam niya na yung mga lolo't lolo niya, mahilig palang magkape. Sila pala yung umimbento ng brew. Kaya tinawag silang Hebrew. O iba, nag-buffer. Mamaya after 2 hours, tatawa din kayo. Pag tumawa yung katabi niya, nakuha na. Okay ba yan? So Hebrew pala siya. Di ba? Alam na alam niya yon. 40 years, wanted. Imagine yung transition ng buhay niya. 40 years, prinsipe. 40 years, slave. Lumabas siya ng Egypt. Nagtago siya. After nung 80 years old na siya, nagpapastol na siya ng tupa na hindi sa kanya.
Ano? May burning bush. Nagpakita ang Diyos sa kanya through burning bush. Sa Tagalog, ang burning bush, ano may bush? Hindi yun yung sinasakyan natin eh. Bush yun eh. Burning bush. Lumalagablab pero hindi nasusunog. Okay? And sabi niya, I am the Lord your God. Diba? I am who I am. Sabi ng Panginoon, I am the great I am. Sabihin mo kay Pero, bumalik ka doon. Sabihin mo, ako'y ako nga. Ba, ang hirap nun. Kaya mo? Ano pangalan ng Diyos mo? I am? Anong pangalan? Ako'y ako nga. Naintindihan niyo ba yung sitwasyon ni Moses? But Moses is so powerful. Ano? Because nasa kanya ang presensya ng Diyos, yung staff niya yun yung ginamit sa lahat. And the next 120 years, he will, and yung susunod na third part ng buhay niya, siya yung gagamitin ng Diyos para mapalaya yung piniling bayan na makalabas doon sa Egypt. Okay? Naintindihan naman yung story. So 40 years, nandun sila, nagbanding sila doon. Ito yung Deuteronomy 28. Sabi niya siguro kay Josh at kay Caleb, alam mo Joshua, Caleb, 5 major battle yung tinalo namin dahil sa Lord. 5 major battle. Kaya ikaw, Joshua, Caleb, makinig ka. Ito yung daan para pagpalain ka ng Diyos. Yung Deuteronomy 28, sinandwich siya no? Inumpisahan siya nang sinabi niya na gano'n na if you fully obey the Lord. Tapos sasabihin niya yung blessing. Tapos, in verse 14, after that, sinabi niya lahat ng blessing. Do not turn aside from any of the commands I gave you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Natuto si Moses Alam nila na napapahamak sila pag nagdi-disobey sila. Yung ginawa nila ng mga golden calf, napahamak sila doon. Every time na matatalo din sila, it's because meron silang ginagawa na pagsuway sa Panginoon. Kaya sabi ni Moses, kung gusto mo na maging maayos ang buhay nyo sa promised land, kung gusto mo na maging maayos ang buhay mo sa Canada, pwede? Susunod ka sa Diyos. Nandiyan pa ba tayo? Pilipino ba lahat ng nandito? May Canadian ka? Diba? Kung gusto nating maayos ang buhay natin, the strategy is obedience. Okay? Imagine ninyo, sabi dito, I give you today to the right or to the left, following other gods and serving them. Kaliwat kanan kasi mga Diyos-Diyosan may sumasamba sa langgam, may sumasamba sa araw. No? Alam natin yun yung sinabi din ni Joshua, choose your God, but me and my house will serve the Lord. Pumili na kayo ng mga Diyos nyo kung sino gusto nyong sambahin. Diba? Kung sino fina-follow mo, yun yung nagiging kamukha mo. Tama? Dati pinapalo ko yung F4 Hindi ko naging kamukha. Damit lang siguro. Di ba? Kung sino yung pinapalo mo, yung naging kamukha mo. Di ba? Pag nag-follow ka ng rakista, di ba? Gusto mo rakista ka na din. Di ba? Mark. Sabi nga nun, do not turn aside. Kaya pag sumunod po tayo sa Lord, siya lang, priority. Ang strategy mo, para magkaroon ka ng hinihingi mo sa Lord, unahin siya. In Genesis 1:1, yung mga kapag-recite, bibigyan ni, wag na, totohanin talaga to mag-aabono In Genesis 1:1, yung mga kapag-recite, in the beginning, God created. Alam niyo yun, nung sinulat yung Bible, the first word is in the beginning. In the beginning of your life, sundin mo si Lord. In the beginning of your career, sundan mo si Lord. In the beginning ng pagpapamilya, sundan mo, unahin mo si Lord. Kaya yung mga in the beginning, God, sabi nyo in the beginning, God, pagpapalain ka ng Lord. Sa lahat ng gagawin mo, kung uunahin mo si Lord, kung in the beginning ka, God, there's no way na hindi ka pagpalain ng Lord. Amen? Sinihandang sumunod, parang amen. Parang mapahina na. Sabi ko sa inyo, pag obedience, hindi attractive. Diba? Pag obedience, restriction. Pero alam nyo ba, na dahil sa rules and regulations, dahil sa rules na pinagbabawal ng Diyos, nagiging masaya yung buhay natin. Humahaba yung buhay natin. Amen? Pag naglalaro ka ng basketball, imagine mo, maglaro kayo ng basketball, walang rules. Mag-e-enjoy kayo? Walang traveling, rugby yun. Diba? Walang double dribble, walang out of bounds. Imagine itong whole court na to, nagbabasketball, yung binabantayan mo nandun sa sa labas. Pero dahil merong double dribble, diba? Dahil merong square,
mas masaya maglaro ng basketball. Amen po ba? Oh, amen ng amen para mabilis tayong matapos. Pag di ka nag-amen, matagal tayong matatapos. Amen. Amen na amen para mukhang matalino. Sabi nga, di ba? Amen ba? Amen. Sabi nga, amen ng amen lang. Mabilis tayong matatapos, mga kapatid. Kakain tayo. So, number 1, position. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I gave you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Uunahin ka. Ano yung position mo sa company ngayon? Rank and file? Alam nyo po, mag-uumpisa tayo, rank and file. But the plan of God is, dating employee, ngayon employer. Dating employee, employer ngayon. Parang hindi nyo ako nadidinig. This is the Word of God. Pag may sinabi ang Word of God, hindi masamang mag-amen. Di ba? Paniwalaan natin, mangyayari. Maniniwala lang tayo. Talo ka ba pag naniwala ka sa Word of God? Talo ka ba? Ay, hindi totoo yan. Yung sinasabi ni Pastor, di totoo yan. Pag gano'n, ang pananaw mo, negative. Amen? Hindi magiging masama. Wala namang masama kung positibo ka at i-claim mo yung word ng Panginoon. The blessing of God comes from obedience. Diba? Nanggagaling yung pagpapala ng Panginoon sa pagsunod. At ito yung number 1, God will set you high. Position or promotion sa company. Nandiyan pa tayo? Joshua, Caleb, makinig kayo. Pagdating nyo sa Canaan, no? Paaalisin niyo yung mga tao doon. Diba? Magpa-plunder yun no? Marami sila mga kamkam. And sabi dito, today, the Lord your God will set you high above all the nations. Sa Deuteronomy, ang kausap, Jewish, Hebrew. Naintindihan niyo po ba ako? Dahil hindi tayo Hebrew. No? Pag binasa natin yung buong Deuteronomy, tignan natin yung buhay ng mga Hudyo sa ngayon. Kasi they are the chosen people. Tama po ba? Meron tinatawag na dispensation theory ang Bible. Ang kausap dito ng Diyos is mga Hudyo, mga Hebrew. Okay? Sabi sa kanila, the Lord your God will set you high above all the nations. May nakita na ba kayo ng mga Hudyo ngayon na nag-e-empleyado? Dito sa Montreal marami. Kadamihan, employer. Diba kadamihan mga businessman? Kasi they are the chosen people. Ang salvation for them, before, on Old Testament, is by works. Kaya sila mga nag-aalay sila ng kung ano-ano, yun yung salvation nila. But nung dumating ang Panginoong Kristo, salvation is by grace and for everyone. Naintindihan po ba natin? Ang salvation ngayon is by grace. Unmerited, wala tayong gagawin, pero maliligtas tayo. Tatanggapin lang natin ang Panginoong Jesus. So sabi dito, promotion. In John chapter 1 verse 12, but all who believe in Him, accepted Him, He gave the right to become the children of God. Meaning, He minds you. Sa mga naghahanap ng trabaho, sino yung mga naghahanap ng trabaho? Alam nyo, gamitin nyo itong Deuteronomy chapter 28. High position. Nangangarap ba kayo na magkaroon ng high position? Sabihin nyo, wala kayong pangarap, mga kapatid. Pero the Lord your God, in Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Malalaman natin, in Deuteronomy chapter 28, the plan of God for us is to have a high position. Ano mang position yan, ano mang promotion yan, ibibigay sa'yo ng Lord. Employee ka ngayon, but sa susunod, employer ka na. Are you ready? Sino dito yung gusto maging employer? Yung mga may business, pagpapalain ng Panginoon. Yung mga nagpaplano ng negosyo, ilalunch mo yan, not for yourself, but for the glory of God. And sabi pa dito, 28 verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb, yung nagpe-pray na magkaroon ng baby. Nadinig niyo po ba ako? The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Kahit saan ka pumunta, you will bless. Kahit saan tayo pumunta, di ba? Yung mga alis, sila Jingy, alis siya, punta na Ontario, Port Dover, or ano pa man, you will be blessed. Ang blessing wala sa lugar. Ang blessing dala-dala mo nasa iyo. Ang blessing nanggagaling sa Lord.
At ang Lord, kahit sa parte ng mundo, kaya kanyang pagpalain. Narinig niyo po ba ako? Amen. Kahit nasaan ka, because the Lord is with you, equip you, empower you, greater is He that is within you, no weapon is formed against you. Okay ba yun? Parang sabi ko sa inyo, amen na amen, mabilis tayong matatapos. Diba? Bibilis na natin mag-amen, di ba? No weapon is formed against you. Naisip nyo ba yun? Yung kaaway, kahit anong padalang, kahit anong weapon niya, hindi tumatalab sa'yo. Kasi yung weapon mo, the sword of the Spirit. Yung weapon mo, si Lord. Yung pinaglilingkuran mong hari, hari ng lahat ng mga hari. Madaming hari. Hari sa company nyo, hari sa school nyo. Pero yung Diyos, yung hari na kilala mo, ang pangalan is Jesus. He is the King of all kings and the Lord of lords. Kaya yung blessing, inuunahan ka na. Wala ka pa doon sa lugar na yon, pero pinagpala ka na. Amen. Ayaw nyo ng blessing. Ang sarap ng pinagpapala, no? Ang pagpapala, sabi pa dito, the next will of the Lord, kasi itong Deuteronomy 28, 7 will. The Lord your God will. Okay, pag sinabing will, gagawin ng Panginoon. Yung pagpapala nangyayari sa mga naniniwala. Yung mga pagpapala, dumarating yon sa tao na nananampalataya. Kaya kung ikaw nananampalataya ka na anak ka ng Diyos, ito yung sinasabi ng Diyos na pinaglilingkuran natin. The Lord, in verse 7, the Lord will conquer your enemies. Sino may mga kaaway? Wala kayong kaaway. Kung wala kayong kaaway, sino nangaaway? Wala. Sino walang pakialam sa sinasabi ko? Kasi dalawa lang yun eh. Kahit ano sabi ko, wala kayong pakialam. Sino taas ang kamay? Amen. Kung wala kang kaaway, baka nangaaway ka. O kaya hindi mo sinasadya na nangaaway ka na pala. Kasi sila Moses may kaaway eh. Diba? Alam nyo ba lahat tayo may kaaway? Okay, let me prove this. Lahat tayo may kaaway. Pag gumagawa ka ng masama, may kaaway ka? Sino ang kaaway mo? Okay, literal na lang. Sino ang kaaway niyo? Pag gumagawa ka ng masama, kunyari, nang baril ka dyan, nanaksak ka, sino ang kaaway mo? Pulis. May kaaway ka. Tanong, ito. Pag gumagawa ka ng mabuti, may kaaway ka? Meron, di ba? Meron pa rin. Sino ang kaaway mo? Kunyari, lumalaban ka ng patas sa Pilipinas. Nagbabayad ka ng tax ng tama. Di ba? Ganun mga negosyante, no? Pero dahil gusto mo, bawas, discount, dadaan ka sa fixer. Yung 100,000 na BIR mo, 50,000 na lang. Ngayon magkakaroon ka ng kaaway. Kasi wala na ngayong SOP dun sa mga government employee. Kasi tama na yung laban mo eh. Okay, sa company, ikaw gumagawa ka ng tama. Standard ka. Standard. Pero yung mga kasamahan mo, substandard ang gawa. Pag tinignan ng boss mo yung standard tsaka yung standard, sino magkakaroon ng kaaway? Diba? So, may inggit sa'yo yung gumagawa ng substandard. Nandiyan pa ba kayo? Kung ikaw, umuwi ka ng maaga, tapos yung mga kasama mo umuwi ng sakto, tama yun, di ba? Anong mangyayari? Nako, talaga yan, sip-sip talaga sa boss yan. Kita mo, saktuhan talaga umuwi. Mga kapatid, no, lahat po tayo, meron tayong kaaway. Besides, Jesus warned us, in this life, you will have trouble. But eto yon, no? The Lord will conquer your enemies when they attack you. Sino dito may Facebook enemies? Nako, may madaming na in-unfriend, tingin na ng Facebook. Sino dito yung may Facebook na walang binablock? Sino dito yung may binlock sa Facebook? Come on, liars go to church. Di ba? May mga binablock kayo eh. Di ba? Bakit mo binablock yun? Ito, maldita talaga to. Wala naman sinasabi masama to. Ibablock kita. No? Ito talaga, ano to eh. Pero sabi dito, one of the blessings is the Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in 7. Ibig sabihin ng one direction, yung mga kaaway mo, nagtulong-tulong, nagsama-sama para pagtulungan ka. Naintindihan niyo ba? Nagsama-sama yung mga chismosa, nasirain ka. Nagsama-sama yung mga chismoso, nasirain ka. Nagtayo ng business yung mga kaibigan mo para patumbahin yung negosyo mo. But sabi ng Panginoon,
They will attack you from one direction, nagsama-sama sila, but they will scatter from you in 7. Ano ibig sabihin nun? Guguluhin ng Panginoon yun. Ilang battle na, ilang digmaan sa Bible, nung nag-intervene ng Diyos, laging panalo. Yung nagpe-prepare yung Israelites, alam niyo, they were preparing for war, pero nung pumunta sila sa kampo ng kalaban, nasan yung kalaban? Wala. Nung gabi pa lang, sila na yung nag-away. Gusto mo yung ganong blessing? Yung bumubuo pa lang ng, sa Facebook friends mo, pagtutulong-tulungan ka, no? Pero alam mo, i-scatter ng Panginoon yun. No? Number 3, the Lord will grant you abundant prosperity. In the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestors to give you. Abundant prosperity. Kunya, nabigyan ka ng $1 million. Hindi ito yun. Hindi ito yung abundant prosperity. Kasi sabi dito, the abundant prosperity is from the fruit of your womb, nanggaling sa'yo. Bibigyan ka ng Lord ng idea. Binibigyan ka ba ng Lord ng idea? Nagpe-pray ka ba ng Lord, i-reveal mo naman sa akin? I'm gonna tell you a story. No? Story ng peanut butter that time. Yung peanut, merong isang Kristiyano, ang produkto niya, peanut. Sabi mga peanut. Peanut. Nung panahon na yon, wala pang ibang product sa peanut, kundi kukunin yung peanut, lulutuin, ilalaga, that's it. Yun lang yung product ng peanut. Pero alam niyo, itong Kristiyano na to, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, reveal to me the secret. Sinabi mo, Panginoon, sa Deuteronomy 28, I will be a blessing. Ano, ang dami niya kinlaim na blessing. And then, binigyan siya ng idea ng Panginoon na yung peanut pala, pwede niyang tadtadin at gawing peanut butter. Pwede, di ba? Yung peanut pala, pwedeng gawing mga hair and beauty supply na ngayon. Di ba? May mga peanut na pwede palang peanut oil. Di ba? Ang dami ng product ng peanut. Kasi nireveal yung secret. Ngayon may idea ka. Maaaring yung idea mo, yung pagkain na hindi pa natitikman ng kahit sino. Kunyari, chef ka. Kaya sa'yong i-reveal ng Panginoon yun. Nadidinig niyo po ba ako? Nagpe-pray ba kayo ng mga business? Nagpe-pray ba kayo ng promotion? Nagpe-pray ba kayo ng healing? Amen. So, from the fruit of your womb, the young of your livestock. Naalala ko tuloy, no? Yung kasi may Bisaya na nag-preach yung pastor. Di ba sa Bisaya medyo hirap sa pronunciation. Sino taga Bisayas dito? Kaya di ba minsan may mahirap yung pronunciation. Sabi ng pastor na gano'n, sa pronunciation, sabi nga, Pastor, pag-pray nyo nga po ako. Sabi nga, ano ba yung mo? Kasi sa Bisaya kasi mas magaling mag-English di ba? Kaysa mag-Tagalog. Tama ba? Mas magaling napunta ako ng Cebu. Nagtatagalog ako, di ako maintindihan ng mga tiga Cebu. Gusto ko English, dumugo yung ilong ko. Sabi ko, sakay ako ng jeep, English kami. Kasi pag hindi naman ako marunong salita ng Visayas, pero marunong sila. So sabi ng tao na to, Pastor, pwede nyo mo pag-pray yung business namin. Ano ba yung mga business mo? Mga baboy, Pastor. O sige, pag-pray kita. Pikit ka, kapatid. Lord, pag-pray nyo po yung mga kababuyan niya. Ay, Pastor, ano po? Piggery. Diba? Ay, ganun ba? Ano pa ba yung mga hayop sa inyo? Meron po kami, Pastor, na manok. Meron po kami baboy. Okay, sige. O, sige, kapatid, pigit ka ulit. Lord, pag-play mo po yung mga kahayupan niya. Joke lang po yun, para matawa kayo. Alam niyo po, tapos sabi pang what you saw, you will rape. Diba? Pag minsan, diba? You will rape. Lahat ng tinanim mo, gagasahin mo. Hindi ka lang. Biro lang. Diba? So the Lord will grant you abundant prosperity. Yung prosperity mo nanggagaling sa Lord. Hindi sa tao, hindi sa stock market. Diba? Mga nagbabantay ng cryptocurrency. Diba? Mga stock markets. Wala doon. Nandun ang pagpapala mo sa pagtitiwala sa Panginoon. Number 4, the Lord will send a blessing on your barns and everything you put your hand to, the Lord your God will bless you in the land He is giving you. Ikaw mismo blessed. And us, alam nyo ba, ang laking blessing ng mga Kristiyano sa mga employer? Una-una, di ba, yung mga pinagtatrabahuhan natin. Ang gusto ng mga pinagtatrabahuhan natin, honest. Isa lang yung wag mong gagawin sa company na ita-terminate ka talaga. Magnakaw. Tama? Walang company na gusto na nagnanakaw tayo. Pero tayo, nakikita tayo ng Lord. Kaya hindi ginagawa ng mga Kristiyano yon. Pag nag-obey tayo sa Panginoon, may mga Kristiyano na pag nag-obey, minsan oo, minsan hindi. Pero pag tunay kang Kristiyano, kahit walang nakakakita, gagawa ka ng tapat.
Kasi ang tunay na katapatan nakikita pag walang nakakakita sa'yo. Ulitin ko po, ang tunay na katapatan nakikita pag walang nakakakita sa'yo. Pero ginagawa mo pa rin yung tama. Yung word na tapat, baligtarin mo, tapat pa rin. Sabihin nyo nga, wow. O, sige, baligtarin mo, ano ibig sabihin nun? Wow pa rin. Yung iba, hindi nag-wow. Parang nag-iisip pa, ma'am yata Kasi pag baligtad, hindi ganun. Ba't naging ma'am? Sa akin, pastor, ma'am. Ba't sa'yo, wow? Yung word na wow, pag binaligtad mo, wow pa rin. Yung tapat, pag binaligtad mo, tapat pa rin. Tama ba? Kaya pag may lagnat ka, di ba, tapat mo lang sa salamin yun, tanggal yun tama? O di ba, nag-iisip kayo? Sulat nyo yung lagnat, tapat nyo sa salamin, tanggal yun. Kaya nag-iisip sila ngayon, nagbababa. After 2 hours, siguro susulat nyo sa bahay yun. Ano yung natutunan mo? Sabi ni pastor, pag tinapat ko yung lagnat, hinarap ko sa salamin, tanggal yun. Mamaya i-text nyo ako, sabihin nyo, ay pastor, tanggal nga. Joke lang po yan. Palakpakan niya natin ang Lord. Amen. Praise God. Kayo ba yung nandyan pa? Natutuwa ba kayo makikinig ng salita ng Diyos? Kasi alam niyo po yan, lagi namin sinasabi dito, the church is the happiest place on earth. Kasi nandito yung mga niligtas. Tama? Naligtas na ba tayo? Dapat magsaya tayo. This is a celebration. Kaya nga tawag dito, worship, celebration. May nakita ba kayo sa labas na funeral service? Wala no? Kaya dapat masaya tayo kasi ligtas tayo. Ikaw mismo blessed. Ano? Sa disobedience, walang magandang kwento yun. No? Hindi, pinagyayabang mo ba yung alam mo, nagnakaw ako sa company, hindi ako nakita. Nagnakaw ako ng garbage bag dito, mga 10. Wala yan. Ako garbage bag, may kasama pang spoon and fork. Di ba? Hindi ganun ang naglilingkod sa Panginoon. Kasi habang naglilingkod ka sa Panginoon, habang pinapagamit mo yung buhay mo, binabago ka ng Lord. Yung pagbabago ng Lord, hindi naman sa itsura no? Kunyari ako, binago ako ng Panginoon. Eto pa rin ako. Pero ang binabago ng Lord is yung mind natin. Renewing of your mind. Yung dati na kung ano iniisip mo, pero ngayon, tama ka ng mag-isip. Amen ba? Alam mo nang i-justify yung tama sa mali. At alam mo sa buhay mo na ikaw is pagpapala. You are a channel of blessing. You are blessed to be a blessing. Pag pinagpala ka ng Panginoon, tanungin mo si Lord, Lord, bakit mo ako pinagpala? Kadamihan ng sagot ng Panginoon, kasi padadaanin ko sa'yo yung pagpapala. Yung Dead Sea, kaya naging Dead Sea, kasi hindi siya nagfo-flow, wala siyang channel. That is the lowest point on earth. At yung Dead Sea na napakaalat. Bakit? Kasi hindi siya marunong mag-give. Wala siyang mga channel, wala siyang mga river, wala siyang mga kanal. Yung tubig na nasa kanya, dun lang yon. Kaya Dead Sea. Dapat sana walang Dead Sea. May Dead Sea ba dito? Kaya pag pinagpala kayo, tawagan nyo si life group leader nyo. Kaya sabihin nyo, bro, nasan ka ba? Halika, punta ka ngayon. Kakain tayo ng buffet de continent. Libre kita. Araw-araw, buffet de continent. Bro, nasan ka? Diba kasi meron ako ngayon, gusto ko isama sa British Columbia. Flight lang tayo, balikan, Starbucks lang tayo. Kung okay lang sa'yo. Gusto nyo ba yung ganon? Bro, nasa ka ba ngayon? Kasi meron akong lumang sasakyan ngayon Pagtsagaan mo na itong Tesla, Kasi bibili ko ngayon ng Lamborghini. Bibigay ko na sa'yo itong Tesla na to. Amen? Nandiyan ka pa ba? Tanong, kaya bang gawin ng Lord? Kayang-kaya. Kasi sa Lord, walang imposible. Sa Lord, Diyos siya. Walang imposible. Kaya niyang bumuhay ng patay. Si Lazarus. Kaya niyang magpagaling ng bulag. Kaya niyang yung pilay, nakakalakad. Diba? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, dumaan ka man sa, parang amen kayo na amen, parang baligtad. Mali. Dumaan ka man sa, syempre pag dumaan ka sa apoy, hindi ka malulunod, apoy yun Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, di ka malulunod. Yun. Palakpakan niya natin sa Lord. Amen. Talaga nakikinig kayo. Nakikinig talaga kayo. Sabi dito in verse 4, you will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lands of your flocks. Number 5, the Lord will. Pag sinabing will, kalooban to ng Panginoon sa iyo. The Lord will. Tandaan niyo sinabi ko, si Moses, ito yung pangangaral niya sa mga Israelita nung pupunta sila sa lupang pangako. Joshua, Caleb, tandaan nyo to, kayo na yung pinakamatanda dito. Pero tinuan nyo, ano man ang gagawin nyo, sundin nyo si Lord. Mahirap man yan, sundin nyo si Lord. Okay? Yung enemies nyo, they will attack. No, they will attack you
pero si Lord ang makikipag-battle sa inyo. The battle belongs to the Lord. Okay ba yun? Lahat ng i-business nyo, pagpapalain. Dahil kayo mismo yung pagpapala. Amen? Sa company nyo, sa family nyo, kayo yung pagpapala. Kayong mga Kristiyano yung blessing. Kahit hindi ka mukhang blessing ngayon. Tignan mo yung katabi mo, di ba? Kahit mukha ka na aksidente ngayon. Di ba? Itong mukhang to, di ba? Blessing to, Lord. Di ba? The Lord will establish you as His holy people. As He promised you an oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Guys, sabi ni Moses, no? Walk in obedience to Him. Si Moses, isa lang ang bukang bibig niya nung pinapangaralan niya. Kasi alam niya mga bata di ba ganun yung mga bata? Pag sinabi mo sa bata na huwag mo nga hawakan yung electric pan na yan, di ba? Ikaw naman bata ka, idudut-dut mo yung daliri mo sa loob ng electric pan. Sino yung ganun yung ginawa ng bata? Drrrr, tapos, aw! Huwag mo nga hawakan yan, mainit yan. Hawakan mo. Huwag kang lalabas habulin ka ng aso. Lalabas ka Tama ba? Pero si Moses sabi ito, guys, magkakaroon kayo ng kalaban, pero trust in the Lord with all your heart. Pag ninegosyo kayo, ang lalaki ng mga kalaban yung negosyo, pero alam niyo yun, pagpapalain kayo ng Panginoon. The Lord will establish you. If you keep, sabi pa dito, as He promised you an oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him, establish you what? You are special people. So, sa India, alam niyo kung sino yung special, di ba? Sa Siopaw, di ba, alam niyo yung special? Pag may yung may pula. Joke lang yun. Di ba? Pag kumain ka ng mami, gusto mo, ordinary or special? Special. Pag sa mga, di ba? Pag special kasi maraming itlog yun di ba? Alam niyo tayo, maraming tao, bilyon-bilyon ng tao. Pero alam niyo kung sino special sa Lord? Tayong mga Kristiyano. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? You are an extraordinary people. Walang imposible. Sa lahat ng gagawin mo, anak, I will bless you. Kailangan mo lang i-start. Si Jesus nung nagpagaling, di ba si Lazarus namatay? Di ba? May kapatid si Lazarus, sila Martha at sila Mary, di ba kapatid niya yon? Tapos si Jesus, nung namatay si Lazarus, di ba wala naman siya? Nasa malayo siya, nagmi-ministry si Jesus no? And sila Lazarus, sila Martha, sila Mary, so close to Jesus. Alam natin yun, napakalapit nila, no? Kaya nung namatay si Lazarus, dumating si Jesus, 3 days nang patay si Lazarus. Sabi nila Martha, may bumulong siguro kay Martha, Martha, nandyan na si Jesus. Sabi mo, umuwi na siya. Ano kaya ganun yung sinabi ni Martha? Patay na si Lazarus, umuwi na siya. Pero hindi si Jesus bumalik pa rin. Kaya sabi ni Jesus, natutulog lang yan, he's sleeping. Sabi ni Jesus, open the door. Yung door nun, hindi yung automatic door nun na pagtapat mo, bubukas. Ang door nun yung bato, tutulak. Bakit hindi kaya sinabi ni Jesus na bato alis? Kaya bang gawin ni Jesus yon? Kaya, kasi Diyos siya, walang imposible Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi He is preparing a bigger blessing sa'yo. Kasi ang bigger blessing, Lazarus will come out of life. Mabubuhay. From death to life. Sila Peter, tanong, di ba sila Peter, nangingisda Nakita natin yon? Sabi ni Jesus, i-throw mo kasi dyan sa kabilang side. Para makakuha ka ng malaking blessing, i-cast mo ulit yung net mo. Anong side ba yon? Right ba yon? Basta may ganun no? Sa Bible, di ko sure kung right or left. I-throw mo dyan sa kabilang side. Sabi siguro nila Peter, kaliwa. Na-imagine nyo ba yon? Sa kanan, may isda. Sa kaliwa, wala. Kasi magdamag silang ng isda tama ba? Pero wala silang nakuhang fish. Pero nung nakita ni Jesus, throw niyo ulit yung net. Okay, dahil Diyos ka, gagawin namin yan. And then nakakuha sila ng miracle catching na fish. Because of obedience. Bago tayo pagpalain, it will require us to obey first. Sabi mo, obey first. Kaya lakas mo, obey first. Ayan. Kaya sabi mo sa katabi mo ulit, huwag kang pasaway. Kung gusto mong pagpalain, huwag kang pasaway. Obey first. In 28 verse 10, then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. Katatakutan ka. Hindi sa itsura mo Katatakutan ka. Bakit? Yung fear na sinasabi dito, people will respect you. Okay ba doon? Pag sinasabi natin na, Lord,
fear of the Lord. Hindi tayo takot sa Diyos. Hindi ibig sabihin nun na, ay, ayan na si Lord, aalis na ako. Hindi yun ang ibig sabihin ng fear sa Bible. No? Ang ibig sabihin ng fear is respect. People will respect you. Gusto mo ba yun, yung nire-respeto ko ng tao? Diba? Most of us, ayaw nila nang binabastos tayo. Pero eto yun. Ano man yung gender mo, ano man yung lahi mo, ano man yung itsura mo, sabi ng Lord, they will fear you. They will respect you. Number 6, the Lord will open the heavens. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain in your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but borrow from none. May 3 blessings sa verse na to. 1, 2, 3, heaven. Sabi dito, first blessing, the Lord will open the heavens. Bubuksan ng Lord yung kalangitan para pagpalain ka. Okay? And next blessing dito, sabi, pag binuksan ng Lord yung kalangitan, He will send rain. And number 2 blessing, to bless all the work of your hand. Ano man yung gawin mo, pagpapalain ng Panginoon. Diba? Ano man yung gawin mo, ano man yung iniisip mo, all the works, lahat ng mahawakan mo. Pinangako yan kila Moses. Pag binasa nun, sabi ng Lord kila Moses, kila Joshua, lahat ng tapakan nyo sa inyo. Naintindihan niyo po ba ako? Lahat ng puntahan mo, kahit saan ka pumuntang company, I will bless you. Ano man yung iput up mo na business, I will bless you. Basta anak, magtiwala ka sa akin because I am the Lord your God. Do not disobey. No? Ano man yung iniisip mo ngayon, ano man promotions yan, sama mo si Lord. Kasi ito na yung sinabi nila Moses, no? 28-40, do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Makukuha mo lahat ng blessing na yon. Pero, susunod ka ng buong puso at lubusan. Kasi may sumusunod na sumusunod na mukha lang sumusunod, pero hindi talaga sumusunod. Pero di ba, nung inutusan tayo ng magulang natin, anak, kumuha ka nga ng tubig yan. Bakit naman? Kasi ako inutusan, ayun naman si ate, katabi niya yung di ba? May ganung pagsunod kahit sa Lord. Di ba? Paano yung ganung pagsunod sa Lord? Di ba? Kunyari, nandito ka na rin lang sa church. Pagdating sa church yan, ang iniisip mo, anong oras ba matatapos si pastor? Overtime na yata yan. Naku, yung kumakanta, wala naman sa tono. Bakit ganun yung talo niya? Sablay-sablay. Kung ako sana pumalo ng drums niya, mas okay sana eh. Di ba? May ganun na half-hearted sa paglilingkod. May ganun tayo, di ba? Pero pag sinabi ng Panginoon, do not turn aside. Focus tayo sa Panginoon. Yung laser, imagine niyo yung laser. Di ba yung laser, dapat nakafocus siya. Otherwise, hindi siya magiging laser. Hindi siya makakakat ng mga metal or ano pa man. Tayo din sa Panginoon. May mga notion tayo may mga concept tayo mga Kristiyano, may mga idea tayo na ganito. 50% gagawin ko, pero 50% kukunin ko sa mundo. 50% ng idea ko kukunin ko sa Lord, 50% kukunin ko sa Diablo. Ang tawag sa akin, wise. Kasi kinuha ko yung both idea. Amen ba? Hindi amen yun. Kasi sa Lord, kailangan 100% obedience. Meron sa Bible na sinabihan, ito, ang hirap na to pag sinabihan ka ng Lord. Sabi ng Lord sa mama na to, sabi ng Lord sa tao na to, sabihin mo nga sa tao na yan, hanggang kailan niya ako susuwayin? Sinong hari yun? Yung sinabihan ng Lord. Sinong king yun? The first king of Israel, Saul. Kasi si Saul sobrang pasaway. Sobrang pasaway na hari. Siya yung first king ng Israel. Pero pinasabi sa kanya ng propeta, pumunta ka doon, prophet. Nakalimutan ko pangalan ng prophet Punta ka doon. Samuel yata. Prophet Samuel, punta ka doon kay Tama, si Prophet Samuel. Punta ka doon kay Saul. Sabihin mo kay Saul, Saul, hanggang kailan ka magiging pasaway? Alam niyo si Saul, hindi na nakarecover after that. Because the Spirit of the Lord leaves him. Iniwan na siya sa sobrang pasaway. Kaya ikaw, sabi mo ulit, huwag kang pasaway. Okay ba yan? Walang pasaway. Hindi na siya nakarecover. Minsanan lang yun, ha? Gusto mo sabihin sa'yo ng Lord yun? Anak, hanggang kailan ka magiging pasaway? Ang hirap nun, kapatid, pag sinabi sa'yo ng Lord yun. In Proverbs 12 verse 3, a man cannot be established through wickedness. Kaya sabi ko po sa inyo, kung umpisahan mo yung buhay mo, umpisahan mo ng pagsunod sa Lord. Magje-Genesis 1:1 ka. The Genesis 1:1 says, in the beginning,
God. Sabi mo nga, in the beginning, God. Yan yung strategy. In the beginning, God. In the beginning of your career, God. In the beginning ng pagpunta mo sa Canada, God. And the rest, the Lord will bless you. The Lord will send a blessing. The Lord will open heavens. The Lord will attack your enemy. Diba? Ang daming blessing po na to. 7 to, no? And number 7, the Lord will make you. Sabi mo, the Lord will make you. Sige, sabihin nyo mo lang konti pa, makakatulog na kayo. The Lord will make you in 3, 2, 1. Bakit? Kulang ba tayo? Bakit the Lord will make you? Now, the Lord is talking about our identity. Baka yung identity mo nung bata ka, lagi ka nalang sinasabi, ang bobo mo, ang tanga mo, di ba? May mga batang ganun di ba? Pinalaki tayo ng magulang natin. Mismong yun ang abuso sa atin, nanay natin, tatay natin. Kaya minsan ang hirap lumapit sa Lord. Kasi si Lord Father, pero yung Father mo, siya yung nang abuso sa'yo. Siya yung nang maltrato sa'yo. Yung tatay mo, yan yung nag-curse sa'yo. Di ba ang hirap? Sabi ng mga tao, this is a fatherless generation. That is wrong. Because our Father is Father God. Amen? So yung Diyos na, sabi nga, the Lord will make you, talking about your identity. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Binago na po tayo ng Panginoon. And nakakatuwa, no? Naalala ko din po ito. No? Nung college ako, 20 years ago, tagal na yun, long time ago. Diba nung college ako, lagi ko po nadidinig to Sabi nila, sa conference lagi ko nadidinig, paulit-ulit, no? Sabi nila, alam mo, pagsisilbihan ka ng ibang lahi. Sino dito yung gustong ipagsilbihan ka ng ibang lahi? No, student ako noon. Yes, pastor, ako. Gusto ko. No? Sino dito ang gusto na ipagdadrive ka, foreigner ang magdadrive sa'yo? Amen! Sino dito ang gusto, yung chef na magluluto sa'yo, foreigner? Amen! Kasi nasa Pilipinas Amen! Ala akong kaalam-alam ng mga kapatid. 16, 17 years old, I was a student that time. Pero ang alam ko lang, basta sinabi ng Panginoon, i-claim ko yan, and that's for me. Fast forward, no? Pag sumakay ka ng Uber ngayon, ang nagdadrive sa akin, foreigner. Gusto nyo ba yun? Kasi sa Pilipinas, bihira yung dadrive ka. Ang magdadrive niya, tambay. Hold uping ka pa. Diba? Kaya ang sinasabi ng pastor, alam nyo, kapatid, magpapalain kayo, magdadrive sa'yo, foreigner. Sabi ko, Amen, pastor, Amen. I receive it in Jesus' name. Ang magluluto sa'yo, mga Chinese, mga Italian, mga French, Amen, pastor, Amen. Hindi ko alam yun, wala akong magcha-church plan tayo, magcha-church plan tayo, Amen, pastor, Amen. Nasabi ko ba yun? Amen, pastor, Amen. Wala akong kinalaman, inosente yung isip ko. Ngayon ko naiintindihan, 2 dekada ang nakaraan, nung sinabi kong Amen ako ng Amen na yun, nangyari. Pag sumakay ako ng taxi, ano kaya ang pipiling kong driver? Napipili ko pa di ba? Pwede kayang, Saudi kaya? Wag. Italy kaya? Wag. Chinese kaya? Wag. Di ba? Saan na ako kakain ngayon? Chinese restaurant na magluluto? Pilipino. Kakain ako. Di ba? Nangyari ba? Yung mga simpleng ganon. At eto pa sinabi, no? Sino dito yung gusto magka-business? Amen, pastor, amen. Lapit ako sa harap, business. Wala akong inalaman, pero the Lord give me business. Ano? Madami akong ginawang business, kahit monkey business nung ginawa ko. Nagtinda ako ng bigas, nagtinda ako ng LPG, nagparent ako ng mga DVDs. Yung mga business, nag-lending ako, nag-pawn shop ako. Lahat yun, mga business na yun. Pero wala akong inalaman that time. No? Not until now, I realize, si Lord tapat siya sa lahat ng pangako niya. And lahat yun yung yung past na sa Panginoon na hanggang ngayon chine-cherish ko. Ginagawa ng Panginoon yun. Sinabi dito, sino dito gusto magkaroon ng magandang asawa? Amen, pastor, amen. Ayun, nakita niyo naman si Mrs. Ganda, di ba? Sino dito gusto magkaroon ng maayos na biyanan ng mga in-laws? Amen, pastor, amen. Binigyan ako ng in-laws, napakababait. Wala ka nang mahihingi pa sa in-laws. Amen ba? Kasi minsan, yung mga in-laws kaaway di ba? Kung sabi ganon, kung ang tatay ang haligi ng tahanan, ang nanay ang ilaw ng tahanan, ang mga biyanan siya ang anay ng tahanan. Joke lang po yan. Palakpakan niya natin si Lord. Hallelujah. Praise God. So the Lord will make you. Tandaan natin yung 7 will of God sa buhay natin kung tayo ay o-obey sa Panginoon. Handa ba kayo mag-obey sa Panginoon? Kahit mahirap, kahit yung mundo hindi patas lumaban, maglilingkod ka ng tapat sa Panginoon, tayo na po tayo. Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon. We praise you, O God, sa services na ito.
At tunay nga po, natutunan namin kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa inyo. Lord, sa obedience, alam po namin na hindi ganun ka-attractive yung obedience. Pero Lord, this is the key para kami, Panginoon, is mapagpala mo. Lord, ayaw mo na magkaroon ng kapahamakan sa mga tao na nandito. Gusto mo, Panginoon, na ang bawat isa is maranasan yung rumaragasang pagpapala na nanggagaling sa iyo. Yung pagpapala na tunay, yung pagpapala, oh Lord, na hindi namin makikita sa mundo. Yung pagpapala, Lord, some of us, we're praying for peace of mind, Lord, in the name of Jesus. Some of us, Lord, we're preparing for our relationship right now in the name of Jesus. Some of us, we are praying healing. Katulad ng yung babaeng dinudugo for 12 years, Lord, walang imposible sa'yo, pinagaling mo siya. Lord, some people, they're praying for provisions. But Lord, you are our provider. You are the Jehovah Jireh ng buhay namin. And Lord, alam namin ang hirap ng obedience. Ang hirap ng hinihingi mo, Panginoon, na obedience. But right now, our prayer is strengthen our hearts. Palakasin mo, Panginoon, kami kung saan kami mahina. Kung nahihirapan kami na sumunod, Lord, i-align mo yung puso at isipan namin na isentro sa tamang paglilingkod sa inyo. At hindi lamang po, Panginoon, kami yung mag-o-obey kasama ng mga pamilya namin. Brothers and sisters, I want you to think right now, yung mga family nyo na wala dito, gusto ko isipin nyo ngayon sila. Kung naglagay si Lord ng obedience sa puso mo, God will also use you to influence them para sumunod sa Lord. Kung yung buong pamilya mo, hindi pa nag-o-obey sa Lord, this is the right time, Lord, nilalapit namin yung mga names na ito, yung mga pangalan na to, kilala nyo, Panginoon, sila. Sa oras na ito, Panginoon, iniisip namin yung mga pamilya namin. As we sing this song, as we gathered, Panginoon. Pwede po ba magsama-sama yung magkakapamilya ngayon? Sama-sama yung pamilya, magkakasama, holding hands kayo. Magpe-pray po tayo, no? Hawakan natin yung kamay ng kapamilya natin. Kasi pagsunod sa Panginoon, kasama natin yung buong family natin. Hindi pwedeng sa family, tayo lang yung sumusunod. Hindi pwedeng sa pamilya natin, tayo lang yung nag-i-struggle. But, I have a fresh revelation sa Lord. Sabi ng book of Matthew, 2 or 3 gathered in my name, there I am in the midst of them. Alam niyo po yung ibig sabihin ng 2 or 3? Yung dalawa na yon, kayong mag-asawa. Kaya kung mananalangin kayong mag-asawa ngayon, yung tatlo na yon, yun yung anak nyo. 2 or 3 gathered in my name, maglilingkod kayo, kayong dalawang mag-asawa, yung mga anak nyo, kasama nyo na silang maglilingkod. From generations to generation yung paglilingkod. Sa Bible, mayroong Abraham, Isaac, and Jacob. This is the 3-generational na blessing ng Panginoon. Lord, right now we are praying for our family members. Na hindi lang, Panginoon, kami yung susunod mag-asawa, kundi kasama yung mga anak namin. And sa Deuteronomy chapter 28, the Lord's blessing be upon us, we claim it in Jesus' name. The blessing that you will open heavens. The blessing that you will protect us from all our enemies. The blessing, Panginoon, na you will make us new creation. Simula ngayon, lalakad kami sa katotohanan, sa katuwiran, sa righteousness. Lord, we thank you sa oras na to. And Lord, we claim the victory. Ano man, Panginoon, yung mga prayer request ngayon, in the name of Jesus. As we gathered here by family, oh Lord, there is salvation. Create something in our hearts to change us from glory to another glory. Lord, we are your Christ. We are Christ's ambassador. We represent our family right now. Lahat, Panginoon, kami maliligtas. Ayaw namin na kami lang yung maliligtas. But Lord, together with our relatives, together with our friends, together with our classmates, with our neighbors, Lord, use us for glory to another glory. Maraming salamat, Panginoon. Habang nakataas ang aming mga kamay, Lord, pagpapalain mo kami. The Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you. And Lord, you are our shepherd. Ikaw, Panginoon, yung dakilang pastol namin at tinaakay mo, Panginoon, kaming greener pastures. We thank you, O God, on this service and we give you all the glory, highest adoration and honor, and everybody say,
Amen and amen. God bless po and happy weekend. Amen. Glory to God. Are we all blessed by the message today? Amen. So like what Pastor said, if you want to live your life right, obedience to the Lord is the key. Amen. So as we come close to the end of our service,